Hi guys! So for today's video, we're gonna talk about cost of living dito sa Texas. So as promised ko sa last video na i-share ko sa inyo kung magkano ba yung cost of living dito sa Texas. And just a disclaimer, this is not to brag or anything. I just want to help out. Especially dun sa mga gustong lumipat dito sa Texas. Meron kayong idea kung magkano ba yung mga gastusin din dito. But still, depende pa din siya kung saang part kayo ng Texas lilipat. For us na nandito sa Midwest, ganito yung aming gastusin. For those of you who are new here, hi, I'm Carmela. We moved here sa Texas last September 2024. So, magwa 1 year na kami dito. And I just wanna share, for those of you who are curious, for those of you who are planning to move dito sa Texas, para lang may baseline kayo kung magkano ba ang cost of living dito, kung mura ba talaga. And ang kagandahan is na experience namin na rumenta ng apartment, and then now nga na we are homeowners, so ma-compare natin kung magkano ba yung difference in case man na ganitong route din yung gawin nyo katulad nung sa amin. So we're gonna talk about mortgage, we're gonna talk about water bill, electric bill, mga insurance, car insurance, health insurance, internet bill, tapos phone bill, at yung iba pa. So meron ako actually, kailangan ko ng phone dahil lahat ng list. But before ko sa inyo ito i-share, pina-check ko muna din kay Austin kung tama ba yung mga figures na i-share ko din sa inyo. So, yun. Let's start na. So, before pala kami bumili ng bahay, nagre-rent kami ng apartment, which is only like about 10 minutes away dito sa nabilhan nga din namin ng bahay. At yung rent namin doon is about $1,600. So, yung apartment na yun is merong mga amenities. Meron siyang mga pool, meron mga golf na simulator, ganon. Tapos, meron din siyang parang pinaka-park na pwedeng paglaruan ng mga bata. So, maganda yung apartment na yon. At yung narerentahan namin doon is 1-bedroom apartment lang siya and 1 bathroom. Tapos, parang 700 square feet ata siya, if hindi ako nagkakamali. But ayun, 1,600 yung upa namin doon. And we rent for about 8 months, I think. And then after that, we purchased a house last April lang. At ang mortgage namin ngayon is 2,000. Let me see. Just wanna make sure. So ang mortgage namin ngayon dito sa Texas is $2,300. So, we put down 20% sa aming bahay ngayon. And then, ayun, yung mortgage is, nagto-total siya ng 2,300. Hindi pa namin sure kung ganito ba talaga siya the next year dahil nga yung property tax din dito is medyo mataas. So, siguro magbabago pa siya. Hopefully, hindi ganun kalaki yung maging addition if ever man na tumaas siya. But, ayun, as of right now, 2,300 yung bayad namin sa mortgage. For electricity naman, nung nagre-rent kami, nagre-range siya about $120 to $140 nung nagre-rent kami ng apartment. And then, ngayon na nandito kami sa bahay is about $220. So, medyo nagdoble siya. Dahil itong bahay namin ngayon is, I think, about 1,600 to 1,700 square feet. And yun nga sa apartment is about 700 square feet lang siya. So, more than double na yung kailangan ng AC dahil summer nga din ngayon. So, ayun. Ayun ang ating for electricity. As far as sa water bill naman, nung nagre-rent kami actually guys, libre na siya. Kasama na siya dun sa rent namin, 1,600. As long as hindi mo ma-reach yung limit nila, hindi na namin matandaan kung magkano ba yung limit nila. But sabi ni Austin, hindi daw kami umaabot dun sa threshold ng limit. So, wala kaming binabayaran sa water, which is good. And ngayon nga, na meron na kaming bahay,
dun sa last video na share ko din sa inyo na umaabot siya ng $400 to $500. Which is, alam namin na may mali na hindi ganun dapat dahil nung nasa California nga din kami, mas malaki yung yard namin doon at yung inaabot lang ng water bill namin is about 100 to 150. Tapos ngayon is umaabot siya ng 400 to 500. But sabi ni Austin, feeling daw niya yung water namin it's going to be about $100 din. As long as hindi namin iwa-water yung yard, but pag kailangan namin i-water yung yard, siguro yun nga, aabutin ng mga 400. Dahil meron sila dito na hindi siya yung sprinkler, parang meron siyang tubo dun sa pinaka-ground talaga. Soaker ata yung tawag doon, but ganun yung ginagamit namin. Feeling namin, yun din yung nakapagpalaki ng water bill namin, but titingnan pa natin the next cycle kung ganun pa din yung magiging kakalabasan namin for that. But ayun, for water, zero, or wala kaming binabayaran sa water nung nagre-renta kami, and ngayon nga is siguro about $100 yung babayadan namin sa water. For gas naman, nung nagre-rent kami actually is wala kaming binabayadan din sa gas. Dahil puro electric siya, yung aming lutuan is electric, hindi siya gas. Tapos yung para mga furnace, ganun ata, is sabi ni Austin, electric din daw siya. But ngayon, na nandito na kami nga sa bahay, is yung aming gas stove is, nagkukonsume siya ng about $30. So, hindi naman ganun kalakihan din, kaya, which is good. For internet, we actually had this price as promo. So, ang binabayaran lang namin is $40 nung nasa sa apartment kami. Ang speed niya is 300 Mbps for download, which is good na din. Okay naman siya sa amin ni Austin. Wala kami nagiging problema. And then, nung lumipat kami dito sa bahay, nag-raise lang siya ng $6. So, $46 yung binabayaran namin. Same promo pa din or same speed pa din yung gamit namin. Kahit mas malawak to, okay naman siya na naaabot niya lahat ng places. Wala kaming extended router na mga ginagamit. So, yun. $40 nung nagre-rent kami and then $46 ngayong nasa sa bahay na kami. So, for phone bill naman, so, naka-Verizon pala kami at ang binabayaran namin sa kanya is $210. So, medyo may kalakihan din dahil yung in-avail ni Austin is yung mga unlimited surfing din. So, ayun, yun ang aming phone bill sa Verizon. As far as sa grocery naman, guys, super laki ng gino-grocery namin every week. But we're trying na hindi ganito kalaki dahil before, parang 100 per week lang yung nagagastos namin. And ngayon, ang nagagastos na namin is about $300 per week. So, we're still trying to budget. But ayun, per week, ang nagagastos namin is ranging about $300. So, ang per month namin, inaabot kami ng about 1,000 to 1,200. But we're gonna try na bumalik ulit dun sa $100 if makakaya pa. But ayun nga, yung mga bilihin talaga is medyo tumataas na. Kaya, ayun, medyo nag-triple guys yung ating grocery. And for gas naman, so, same lang din siya na nagre-rent kami at saka, ayun nga, meron na kaming bahay dahil yung distance namin sa mga grocery stores naman is about 10 minutes away lang siya. So, nagagastos siguro namin per month dahil mahilig din kami ikot-ikot ni Austin kahit wala namang at naka-work from home ako, so hindi ko kailangang maggas pag nagwo-work, and then si Austin naman is may free gas siya sa kanyang work. So, ang ginagastos lang namin sa gas, $50. So, mura din kasi ang gas dito sa Texas. Parang $2.39 lang siya sa Costco. So, ayun. Super laki ng tipid namin dito, guys, sa gas. At ayun nga din, dahil naka-work from home ako, hindi ko kailangang mag-drive papunta sa work and back. So, malaki din yung natitipid namin doon. For car payment naman,
So, yung amin palang Corolla is binili namin siya last 2022. Binili namin siya as brand new, kaya ang car payment namin is medyo malaki din. Ang car payment namin doon is $350. Hindi ko na matandaan kung magkano ba yung dinown namin doon. For car insurance naman, ang aming binabayaran is $211. So, aside from our car na Corolla, meron din kaming truck. So, ang total daw ng aming car insurance doon is $211. And lastly, ang aming health insurance, ang binabayaran ni Austin is about $500. So, naka-PPO plan kami sa Blue Cross Blue Shield. Yun yung binabayaran ni Austin per month. So, sa company naman niya yun. So, yun. Hindi ko alam kung meron akong nakakalimutan. Comment down below, guys, kung meron akong nakakalimutan na gusto nyong malaman kung magkano ba. And willing naman akong i-share sa inyo. Total ng binabayaran namin nung nagre-rent pa kami ni Austin is about $4,287. And ngayon nga na nandito na kami sa bahay, ang aming total is $5,217. So about 1,000 yung difference nga nung renting versus owning dito sa Texas. And hindi pa dun, guys, including syempre kumakain din kami sa labas. Yun yung hilig namin ni Austin. Hindi kami masyado ma-shopping, but palagi kami kumakain sa labas ni Austin just to treat ourselves na din dahil super nakaka-stress din naman ang work at ayun, yun na lang ang kaligayahan din namin ni Austin is kumain sa labas. So, ayun, extra pa yun, but still depends naman yun sa inyo kung mahilig kayong kumain sa labas or ngayon. But ngayon nga, dahil meron na kaming Costco, palagi kami nag-hotdog lang dun sa Costco dahil nga ang aming goal is mapababa yung aming grocery dahil super taas niya, guys. At alam namin na kaya namin na about $100 to $150 lang yung aming grocery for a week. So, yun ang aming goal. And I think that's it for today's video, guys. Let me know if meron pa kayong gustong malaman. Willing naman akong i-share. At hindi ko din pala nasama si Austin sa video na to dahil busy siya. Nag-aaral siya, guys. Meron siyang test this coming Tuesday. So, hindi ko na siya binabother ngayon. At sabi ko nga na ako na lang yung gagawa nitong video about cost of living dito sa Texas. And for those of you who are curious kung saan ba kami dito sa Texas, sa Midwest Texas kami, hindi kami major city, but dahil oilfield kami na area, medyo may kamahalan din dito. Parang mas mahal siya. Yung mga presyo ng houses dito is mahal sa Houston, Texas. And sa parang San Antonio, medyo parang same-same lang dito. But ayun, mas mahal, but parang nasa in the middle of nowhere din kami. Malapit na kami sa New Mexico. Sa mga susunod na video, siguro i-share ko din sa inyo yung cost of living namin nung nandoon pa kami sa California and then versus nga ngayon na nasa sa Texas, kung magkano ba yung difference, kung malaki ba talaga or kung mas mura ba talaga dito sa Texas, para din malaman nyo. This is just based on our experience, ha. Para meron lang din kayong baseline kung worth it bang lumipat, just in case lang na curious kayo kung magkano ba ang difference nilang dalawa. Thank you so much for watching, guys. See you on our next one. Bye!